John chapter 6, basahin po natin yung ating key text, verse number 66 and 67. John chapter 6, 66, and then 67. Nandiyan na po kayo? Let's read it all together. Ready? Begin. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? The title of God's message this evening is, Will ye also go away? No? Will ye also go away? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyo pong salitang aming mapapakinggan. Nawa po kami po ay ma-refresh, ma-encourage, ma-rebuke, ma-revive, and dalangin po namin, ma-edify kami, Panginoon, sa aming mga natitira pang gawain sa gabing ito. Salamat po sa mga panalangin, mga patotoo, mga awitin na aming pong inialay sa inyo. Nawa po ito'y naging katanggap-tanggap at naging isang alay, Panginoon, na mabangong samyo sa inyong harapan. Sa oras na ito, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, ang aming dalangin na kumilos sa puso at isipan ng bawat isa, magbigay sa amin ng pangunawa, buksan ng aming mga puso at isipan. Alisin ng anumang hadlang balakid ng kaaway na si Satanas. Tumaham dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede rin pong maupo. And ito pong chapter na ito, ng John chapter 6, actually mahaba-haba po yung buong chapter, 71 verses. And maraming mga pangyayari dito sa chapter na ito, chapter 6. But ang pinaka-context ng chapter na ito is that hina-highlight po dito ni Apostle John yung truth about Jesus being the bread of life. And dito po, mamaya makikita natin, basahin lang natin yung ilang mga talata later on, na papaano nag-arrive dito sa ganitong statement ang ating Panginoong Hesukristo, na ang sabi niya sa 12, kayo din ba ay aalis din? No? Iiwanan niyo din ba ako? At ito'y magandang tanong sa ating ngayong gabi sapagkat hindi naman tawag dito, hindi naman ako ganong katanda na, pero dahil ako'y namulat na nasa ministry na, marami na akong nakita na mga tao na umalis sa church, either umalis sila sa church ng may magandang intensyon, na halimbawa lilipat lang talaga ng lugar or nag-migrate, or napalayo yung kanilang bahay sa church. But most of the time, mas marami yung nawawala na lang bigla, o di kaya nawawala dahil sa mga hindi pagkakaunawaan o mga problema, And dito ay mamaya malalaman natin saan ba yung hugot nung pangyayaring yan, And dito nakaka-encourage kasi nga si Kristo pala mismo naranasan niya ito, hindi exempted ang ating Panginoong Kristo sa experience na kung saan kahit siya mismo iniwanan ng mga tao na akala niya ay of course alam naman ng Panginoon yon, hindi naman ibig sabihin na surprise ang Panginoon, pero ang ibig ko lang sabihin is sa harapan ng tao, kumbaga hindi nila inakala na ito mga tao ding ito iiwanan din ng Panginoong Jesucristo. Now, we are all commanded to go into all the world. We are expected of God to carry out the glorious message of the gospel to the regions beyond. The harvest is made ready, the Bible says, the laborers are few, and yet many professing followers of Jesus Christ can afford to go away colder and farther from the one who first loved them. Di ba kahit sa Book of Revelations, may binanggit dyan yung church, yung isang church doon sa 7 churches na kung saan walang masabi ang Panginoon sa kanila in terms of their service, in terms of their labor in the work of the Lord, but only I have somewhat against thee, and that is, thou hast left thy first love. So, ibig sabihin, yung pag-alis pala, hindi lang dalawang picture siya, either physical na mawawala talaga, dito sa text nating binasa, pero sa Revelations, meron din naman na
nasa church, nasa loob ng simbahan, pero wala yung puso doon. Wala yung isip doon, no? Hindi mentally present, hindi physically present lang siya. But here in this context, literal na maraming mga tagasunod ni Kristo ang hindi na lumakad sa kanya. Iniwanan siya, no? And there are reasons why there is a departing away of people from Christ. Now, ngayong gabing ito, gusto ko po na makita natin na if we are in the verge of decision of going farther away from Christ, may the hand of God's grace reach out to us and sustain us to remain steadfast. If you have already gone too far away from Christ, may His hand of mercy reach out and restore you back to His fold. And if you are remaining steadfast, going and growing more deeper in your love and passion for Christ, may this message encourage you to continue abiding in Him for the rest of your life. Now, the question is, the million-dollar question is, what led these professing followers to go away? Anong naging dahilan bakit itong mga tao na to ay iniwanan nila ang Panginoong Kristo? Unang bagay na gusto ko po makita natin, first truth is that in this chapter, we can see there are those who are offended by the truth. Okay? Yan yung unang dahilan. These people go away because, again, there are those who are offended by the truth. Yan yung unang bagay. May mga tao talaga na ang katotohanan sa kanila ay hindi lang mapanakit, mapamuksa. Okay? Kaya nga sa ating mga Kristiyano, na-enjoy natin pakinggan yung katotohanan sapagkat ang katotohanan hindi siya mapamuksa sa atin eh. Rather, ang katotohanan, tinutulungan tayo to be built up, rooted, grounded in Christ. No? But this is a reality in Scriptures. There are people tonight, and sana hindi tayo kasama dito, that iniiwanan ng Panginoon because they don't want anything regarding the truth. Hanggang si Kristo ay may benepisyo sa kanila, hanggang si Kristo ay mapapakinabangan nila, okay sila kay Kristo. Pero once kinumpronta na sila ng katotohanan kung sino sila sa harapan ng Diyos na yun na si Kristo, ayaw na nila yun. Oh? There are those people who are offended by the truth. Tignan nyo sa verse 60. Sa verse number 60, ang sabi ng Bible, many therefore of His disciples, when they heard this. Now, ang context po niyan, pag binasa natin, siguro i-assignment nyo na lang po, pag binasa po ninyo yung mga verses, starting from verse number 22 pababa, si Kristo po dito ay nagtuturo ng medyo mabigat-bigat na doktrina o katuruan na tinuturo niya, I am the bread of life. I am the bread that came down from heaven. Hindi yan parable, yan ay katotohanan, but it's a hard saying. Kumbaga para bang, dahil nga yung mga kausap ni Kristo, mga natural man, mga unsaved, mga unregenerate, no? Mga Pharisees yan mga Sadducees yan. Sa kanila, parang ang hirap lunukin na hindi nila maintindihan yung katotohanan behind it. Sa kanila, na-imagine nila, tinapay ka? Galing ka sa langit na tinapay. Kumbaga, literal yung interpretation nila ng sinasabi ni Kristo. And dito nga, sa verse 60, ang conclusion, hindi lamang ng mga Pharisees na kausap niya, but even His disciples, ibig sabihin yung mga tao bukod sa 12, no? Of course, alam natin, pag sinabing apostles, it is exclusive only to the 12. But when we say disciples, yan yung lahat ng mga sumusunod kay Kristo. So marami yan, okay? At marami doon sa mga disipulo mismo ni Kristo, nakikinig sa Kanya, nagfo-follow sa Kanya, ang sabi, ang hirap naman ng mga ang hirap naman tanggapin ng mga pinagsasabi ni Kristo. Who can hear it? Kumbaga, sinong maniniwala sa sinasabi niya? Sinong makakaatim na tagalan yung pagtuturo niya na ganyang klaseng pagtuturo? Verse 61. Anong sabi ni Kristo? When Jesus knew in Himself that His disciples murmured at it, He said unto them, that this offend you? O, di ba? So, ibig sabihin, offended sila No? Sabi ni Kristo kanila, dahil ba narinig niyo yung mga sinabi ko? Na-offend ba kayo sa sinabi ko? So this is a reality. They left
the Lord Jesus Christ, they went away because there are those who are offended by the truth. Now, ito yung question. Saang truth sila na-offend? Letter A, concerning the sufficiency of Jesus Christ. Okay? Sufficiency. Ibig sabihin, yung katotohanan na si Kristo ay hindi lamang enough, but He is more than enough. Sapat-sapat si Kristo. Higit sa sapat si Kristo. Siya lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan yung kung anumang bagay sa mundong ito na magpapasaya sa iyo o tingin mo magsasatisfy ng kaluluwa mo, ng sarili mo, ng espiritu mo, but it is only found in a person, and that person is Jesus Christ. Balik tayo ng konti, verse number 27. Hindi natin babasahin verse by verse, pero titignan natin yung mga talata para mas maintindihan natin kung ano ba yung kina-offenda ng mga taong ito. Ang sabi ni Kristo, 27, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. So, usapang pagkain, no? Usapang pagkain po dito ang tinuturo ni Kristo sa kanila. Talon tayo sa verse number 31. Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Of course, very familiar yung mga Jews sa Old Testament timeline na yan. Story 32. Then said Jesus unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. So ito parang may iko-connecto ni Kristo na, di ba pinakain kayo ng propetang Moises sa wilderness ng tinapay na galing sa langit. Pero merong pang tinapay na mas mainam pa doon. Iyon yung connection doon. 33. For the bread of God is He. Ibig sabihin, He. Hindi ang tinutukoy na ni Kristo dito, hindi yung tinapay na kinakain na natin, kundi yung tinapay na galing sa Ama na persona. At yung persona na yon ay persona ng Diyos Anak. Ang nilalaad niya na dito ay yung mismong kanyang sarili. For the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Sa atin, alam natin ibig sabihin yan. Siya yung pinag-uusapan niya dyan. Kumbaga, He's telling about who He is. Verse 34, Then said they unto Him, Lord, evermore, give us this bread. Ang pagkakaintindi pa rin nila. Okay. Kumbaga, kaya nga nakakatawa rin, may comedy rin, no? Kasi nga, maliwanag sa verse 33, hindi ito tinapay na isip nila. Kaya nga, may pronoun na ginamit, He. Kung hindi naman He yun, dapat it. Kasi object bread. Nung napakinggan nila, dahil nga mga natural man sabi ng 1 Corinthians 1, the natural man receiveth not the things of God. Nung kinumpara ni Kristo na, alam niyo yung mana, di ba? Siyempre alam nila yun. Pero alam niyo, meron pang mas matindi doon. Sabi sa kanila, saan ba nabibili yan? No? Parang gano'n. Saan ba makakakuha ng ganyan tinapay, Panginoon? Bigyan mo nga kami ng tinapay, pa mukhang maganda yung tinapay na yan, no? Ang kultura pa naman ng Hudyo, talagang, mga mahilig sa tinapay, hindi sila tulad ng nating mga Pilipino na rice-eating people, So, ang tinapay sa kanila, big issue yan. Kumbaga, ito parang, ano kayang brand ng tinapay itong, parang may bagong brand ng tinapay na inaalok ang Panginoon sa atin, matikman nga, no? Sa verse number 35, And Jesus said unto them, di ba? Nag-transition. Hindi yung tinapay niya iisip nyo. Ako, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Anong point ng passage sa verse 35? Ang point ng verse 35, ang sinasabi ni Kristo, ako ang kailangan nyong tinapay, pagka ako'y nakilala nyo, ako'y tinanggap nyo na sarili nyong Diyos, Panginoon, tagapagligtas, ako'y magsasatisfy sa inyong mga buhay. Kumbaga, bakit ba tayo kumakain ng tinapay? Ba't ba tayo nagkakanin? Para ma-full, para ma-feel, para mabusog tayo, di ba?
In a spiritual sense, pag tayo na kay Kristo na, hindi na tayo maghahanap ng kung ano pang bagay na magsasatisfy sa atin. Karangyaan sa mundong to, kayamanan sa mundong to, o relasyon sa tao sa mundong to, hindi. But it is Christ that will satisfy each and every need sa ating mga buhay. Ito hindi nila maintindihan. 36, but I said unto you, that ye also have seen me, and, anong keyword? Believe not. So there are those people na they are offended by the truth that, letter A, concerning the sufficiency of Jesus Christ. Talon tayo sa verse 48. Anong sabi ng 48? I am that bread of life. Literal lang pagkakaintindi nila dyan. Okay? Kaya nga alam nyo, sa Bible, minsan, ang tingin ng mga Pharisees kay Kristo, sira ang ulo eh. O, parang, talaga to? Master niya, teacher yan? Parang, hindi mo naman parang ang hirap ng pinagsasabihan. Parang kahit kami, mga teacher na kami, di pa rin na maintindihan yung tinuturo niya eh. No? Kakaiba. Kumbaga, wala pang ibang Hudyong guro na nagturo ng mga tinuro ni Kristo. Verse 49, your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. Kinain nila yung manna pero namatay pa rin sila. Ibig sabihin, hindi talaga sufficient yung tinapay na yon, yung bread na yon. Sa Old Testament, 50, this is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Abi, pambihira. Ang tingin siguro ng mga Hudyo dito nung nakikinig sila, uy, magiging immortal kami pag kinain namin yung tinapay na ito. Anong brand yan, no? Ano kaya yan? Ito ba ay, ano yung mga brand na tinapay? Ito ba ay Pan de Manila, no? Ano bang brand yan? Kumbaga na-excite din sila eh, no? Pambihirang mga tao to. Verse 51. Tapos, biglang ipapaliwanag ni Kristo ulit. Hindi yung tinapay na iniisip nyo. Ako yun. I am the living bread, which came down from heaven. If any man eat of this bread, nililiteral na naman nila. Sabi, kakainin daw siya. If any man eat of this bread, he shall live forever. Ha? Pag kinain natin siya, magiging immortal tayo, hindi tayo mamamatay. And the bread that I will give is my flesh. No, cannibalism ito. Which I will give for the life of the world. Yan yung context kung bakit yung binasa natin sa verse number 60 and 61, sabi nila, ang hirap naman lunukin itong turong ito. It is an hard saying. Usaping tinapay, malambot dapat, pero sa kanila, matigas. Okay? Ang tigas, para ang hirap naman i-digest nitong katotohanan na to. But again, ang bottom line lang ni Kristo is, He's teaching the truth that He is all sufficient. Letter B, ano pa yung katotohanan na naka-offend sa kanila? Not only that they are offended by the truth concerning the sufficiency of Christ, but they are also offended by the truth concerning His salvific work. Concerning His salvific work. Nag-preach si Kristo dito tungkol sa kaligtasan at na-offend sila. So verse number 29, anong sabi ni Jesus? Jesus answered and said to them, this is the work of God. Ano daw ang trabaho ng Diyos? That ye believe on Him on whom He hath sent. Piruin mo, kaya ngayong kaligtasan natin, tinrabaho tayo ng Diyos para tayo manampalataya sa Kanya eh. It's the work of God. Very clear in Scriptures. Jump to verse number, binasa na po natin, 31 to 36, 39. And this is the Father's will, which hath sent me, that all of which He hath given me, I shall lose nothing, but should raise it up again at the last day. 40. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son believeth on Him may have everlasting life. And I will raise him up at the last day. 41. Then the Jews murmured at Him because He said, I am the bread which came down from heaven. Biri mo, talagang sa kanila, they are offended by the truth about Jesus being the bread of life. Now, tatalon tayo sa 47. Anong sabi dyan? Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. So, Christ is talking about salvation here in the passages that we have read.
And sa mga tao, hirap silang tanggapin na, sino ba tong nagsasalitang to? Hindi ba kilala natin to, anak ni Maria at saka ni Jose yan? Akala niya kung sino siya. Manampalataya sa kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Abay, terrible itong turo ng taong ito. Ano sa Diyos? Technically, yes. Kaya nga sa Bible, pag binabasa natin ang Bible, sabi ng mga iglesia at saka ng mga ibang mga sekta, pakita nyo sa amin sa Bible na sinabi ni Kristo na Diyos siya. Alam nyo, mahirap maghanap ng direct na statement na sasabihin ni Kristo, Diyos ako. Pero when we look at the Bible, line upon line, precept upon precept, tulad nitong binabasa natin, this is indirectly Jesus telling them, ako ang kailangan nyo, gusto nyo maligtas? You need to believe on me. Kasi nasa akin ang eternal life eh. Because I am not just an ordinary person as you think na anak ni Jose at ni Maria. I am God's only begotten Son. I am God in the flesh. And if it were not because of me, you will never be satisfied. You will never be full. You will never have received the gift of eternal life. So concerning His salvific work. And because of this truth, many people are what? Many people are offended. Alam niyo mga kapatid, ngayong gabi, maraming mga tao na as long as nagsishare tayo ng gospel na ang Diyos ay pag-ibig, excuse me po, ang Diyos ay pag-ibig, okay lang sa kanila yun. Sino ba namang ayaw ng pag-ibig, di ba? Pero pagka pinag-usapan na natin, na bagamat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos din ay banal. At dahil sa kabanalan ng Diyos, nag-set siya ng requirement na walang ibang ikaliligtas ang tao kundi sa magitan ng pagdaan kay Kristo bilang tanging Panginoong Diyos tagapagligtas. Pagka ginawa na nating exclusive ang Ebanghelyo, that it is only through Christ alone, then doon nagsisimula magkaroon ng conflict. Halimbawa, may kausap kang Muslim. Ang Muslim naman sasabihin niya, bawa sa amin, may nag-a-attend sa amin na Muslim doon sa India eh. Pag kinausap mo yung Muslim, sasabihin niya sa'yo, alam mo kami mga Muslim brother, we also love the Lord Jesus Christ. Tawagin pa nga nilang Lord eh, pero hindi Diyos ha. Tawagin nilang Lord. We love the Lord Jesus Christ. Because He is a great teacher, He is a great prophet. Pero pagka pinaliwanag mo na sa kanya na, I understand that you recognize Him as your prophet, as a great teacher. But you know what? In His own testimony, He does not only tell that He's just a teacher or a great prophet. In His word, He says that He is also the only begotten Son of God. And pagka tinuro mo na sa kanya yung exclusivity na it is not through Allah or Muhammad that you will receive the gift of eternal life, it's Christ only Christ. Doon na medyo magkakaroon ng conflict. Naalala ko nung nasa Bible school ako, meron akong bina-Bible study na isang buong pamilya na Mormons eh. Tapos mga isang buwan kami nagba-Bible studies na salvation, and then mamaya sabi ko, tingin ko it is time na kailangan makita nila na hindi sila pwede maligtas kung yung pananampalataya nila ay nakalagay kay Kristo at nakalagay kay Joseph Smith. So sabi ko, kailangan i-Bible study namin yung Galatians chapter 1. Sabi dun sa verse 8, whether we or an angel preach any other gospel than that which we have preached unto you, let him be accursed. So nung Sabado ng umaga na yun, pagtapos ng Bible study namin, yung feedback sa akin nung head of the family, yung tatay nila, sabi niya, alam mo Toy, pinatuloy ka namin dito sa bahay namin na welcome ka namin kasi nag-share ka ng salita ng Diyos. Pero wag mo nga atakihin yung propeta namin kasi pagka dinali mo na yung propeta namin, medyo magkakaroon tayo ng problema. Ito na yung huling Sabado ng Bible study natin dito. Yun na yun. So you see, people, when pagka tinamaan na yung kanilang mga maling views, perspective, truth about salvation, about Christ, then doon natin malalaman na talagang itong mga tao na to ay talagang tulad ng sabi ni Kristo, mga kambing talaga to, hindi talaga to mga tupa. And they will never ever come to the knowledge of the truth. Kumbaga kahit anong dik-dik mo dyan,
Dalawa lang yan. It's either baka hindi pa nila panahon or baka naman talagang in their whole lifetime, they will never really believe. So sometimes, kaya nga diba, debate, dinidiscourage tayo ng Bible makipag-debate because wala naman pupuntahan ng debate, diba? Sino bang nanalo sa debate? Wala naman eh. O halimbawa, manalo tayo sa debate, tapos napamukha natin dun sa kausap natin sa debate na mali siya. Ang tanong, yung bang napanalo nating argument, nadala ba natin yung tao kay Kristo? O yung pagpapahiya natin dun sa tao na napahiya natin sa debate ay mas lalong para kamuhian niya ang ebanghelyo ni Kristo at mas lalo niyang aralin yung pagkontra sa totoong ebanghelyo. Di ba? So it's better not to debate but just to talk over in a very gentle manner, in a way na, sabi nga ng isang pastor reasonable level, on a logical, reasonable level. Pero pag alam mo na very strong yung resistance, kailangan huwag ka na mag-aksaya ng panahon, sayang ang oras eh. May mga makakausap pa tayo na inihanda ng Panginoon na bukas ang puso eh. Ba't pa tayo mag-aksaya ng oras sa tao na alam naman nating sarado dalawang tenga, pati puso, pati mata sarado. Di ba? Gawin mo, pag-pray mo na lang. Pag may mga tao na ganyan who are really resistant to the truth, pag sabi mo, alam mo sir, tulad nung isang nakausap ko one time, sabi ko, tay, kasi pinagpipilitan niya, yung Bible na hawak niyo, hindi yan ang totoong Bible. Kasi ang totoong Bible nanggagaling sa Roma lang, di ba? May mga, kaya nga masarap mag-soul winning. Kasi pag nag-soul winning ka, malalaman mo yung mga iba't ibang klase ng depravity ng tao. At saka yung iba-ibang mga views ng mga iba-ibang mga tao. So sa kanya, view niya yun. Ewan ko, sa loob-loob ko, nag-iisip ako, paano ka makakuha ng Bible na galing sa Roma? May shipping mo pa dito, di ba? So medyo matindi, malalim yung conflict, malalim yung difference. Ang sabi ko, sige tayo, ganito na lang kasi tingin ko, hindi naman ikaw makikinig sa akin, gusto mo lang makipagtalo. Pag pwede ba, siguro naman hindi ka makikipagtalo sa akin kung ipag-pray kita. Oo naman, sige, ganoon lang ba? Sino bang ayaw mag-pray, di ba? O sige tayo, pag-pray kita, may gusto ka ba ipag-pray? Wala naman, sige lang, sige tayo. Panginoon, salamat po dahil po pinahintulutan po ko ni Tatay Sosimo na ipanalangin ko po siya. Bagamat meron po kami mga hindi pagkakaunawaan, sana po buksan niyo po ang puso at isipan niya. Balang araw makilala ka niya bilang Panginoon Diyos tagapagligtas ng buhay niya. Malaman niya, Panginoon, na kayo ay Diyos na banal, matuwid, great case sa kasalanan. Shiner ko ng gospel sa prayer, hindi siya nakapalag eh. Di ba? Hindi siya nakapalag. Yung prayer ko, maabot na mahigit 5 minuto eh. No? Parang hindi nga naman ako pwedeng, ang tagal mo hindi pwedeng ganun, di ba? So sabi ng Bible, wise as serpents, harmless as doves. So yun, magandang strategy yun, no? At least sabi ko sa kanya, tay, pag dumaan kami ulit dito sa street ninyo, at least magkaibigan tayo, ha? Wala tayong pagkakaaway-away. Okay lang yan, nag-agree. O di pagbalik mo ulit doon sa susunod, di ma-earn mo yung respect no na, basta itong mga tao na to, gusto ko to kausap kasi, nakikinig eh. Hindi tulad ng ibang mga dumadaan dito na, syempre lahat ng tao na gano'n ang ugali, gusto nila sila yung mananalo eh. Ikaw, dapat matalino ka na bilang Kristiyano. Kumbaga, wag mo nang sakyan yun. Kumbaga, parang ibababa natin yung level natin sa ganon o i-exercise natin yung pagiging filled with the Spirit, di ba? Letter C. What truth are they offended about? Letter A, concerning the sufficiency of Christ. They are offended by the truth concerning His salvific work. And then, they're also offended by the truth concerning His surpassing glory. They are offended na si Kristo hindi lang talaga tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao na kahit nasa katawang tao siya, siya ay may kaluwalhatian pa rin. His surpassing glory, verse 62. Anong sabi ng Bible sa verse 62? Si Jesus mismo nagsasalita dito. What and if ye, alam mo, naano nga ako dito, na habang pinabasa ko ito, sabi ko, iba rin si Kristo mag-public evangelism, no? Hindi na nga tanggap ng mga tao yung mga unang sinabi niya, mas bibigatan niya palalo. Kumbaga parang nangaasar na. Hindi na nga nila matanggap yung katotohanan na siya'y tinapay na galing sa langit na bumaba dito sa lupa eh. Tapos biglang sasabihin niya pa sa verse 62, what and if? Offended na kayo na sinabi ko ako yung tinapay na galing sa langit? Paano na lang kung sabihin ko sa inyo that makikita nyo, siya rin yan eh. What if sabihin ko sa inyo that the Son of Man, referring to Himself, ascend up where He was before? Kumbaga,
Paano pa kaya pagkasabihin ko sa inyo na itong nakikita nyo na sinasabi ko sa inyo na ako yung tinapay ng buhay na galing sa langit, hindi lang ako galing sa langit, bumaba galing sa langit, papanik din ako ulit doon kung saan ako nanggaling. Abay, terrible. Kumbaga yung mga tao parang, sobra-sobra ng kaanoan nito ha. Sobra-sobra ng saltik nito ha. Kumbaga, sa mga tao na nakikinig sa kanya, grabe ka na, lakas ng tama mo par, no? Grabe ka. Kanina sabi mo, galing ka lang ng langit, tinapay ka, bumaba ka, tapos ngayon tinapay ka na napapanig doon. Son of man ka na napapanig doon. Lakas na tama mo. Pero si Kristo, katotohanan yung sinasabi niya. He is the Son of Man na hindi lamang nagkatawang tao, He took upon Him the form of the flesh, but Acts chapter 1, He will also be ascending back to the Father in glory. Kaya nga ang prayer nga, di ba, dito rin sa Book of John, makikita natin, isa sa mga patunay na Diyos si Kristo, yung talatang yon, I think John 17 yata yan. Ang sabi ni Kristo, Father, yung prayer niya, glorify thou me with the glory which I have with thee before the foundation of the world. Yan yun, no? Ano ibig sabihin niya sa Tagalog? Yung anak, sinasabi niya sa ama, luwalatiin mo ako ha. Saan ka nakakita ng tao lang, o propeta lang, o teacher lang, na uutusan niya ang Diyos at sasabihin niya sa Diyos, luwalhatiin mo ako. Kung di ka ba naman tamaan ng kidlat na magaling ka, di ba? O di kaya kung hindi ka lang si Kibuloy ng sirang bait, di ba? Pero si Kristo ito eh. Ang sabi niya, luwalhatiin mo ako ng kaluwalhatian na meron ako nung magkasama tayo bago natin lalangin lahat ng bagay sa mundong ito. And that's the surpassing glory of the Lord Jesus Christ. And people does not want to vouch for it. Kaya nga alam niyo sa atin ng mga nakakilala na kay Kristo, ang maganda dito, ako natutuwa ako sa mga testimony kanina, lalo na pagka yung part ng testimony ninyo na binabalikan niyo yung mga natutunan sa devotions niyo. Kasi alam niyo, ang testimony, hindi lang naman parati sa side na anong ginawa ng Diyos sa buhay mo eh. Kundi ang testimony, mas maganda rin, more on sa anong bagong pagkakakilala mo kay Kristo ngayon. Anong bagong katotohanan ang napulot mo sa salita ng Diyos? So pagka ganun din, hindi ka maubusan talaga ng testimony, di ba? Kahit mag-preach ka pa dito, di ba? Kasi, kumbaga, umaapaw yung mga katotohanan sa'yo ng salita ng Diyos na biri mo all throughout the week, nagde-devotion ka. Eh ba, kulang yung isang buong oras para mag-testify kung ano yung ni-reveal ng truth ng Holy Spirit sa'yo, kung sino ang Diyos. Tama po ba? Sobra-sobra eh. It's surpassing. Because the glory of God is also surpassing. Bakit? Biruin mo yung finite minds natin, yung mga utak natin na limitado lang, tapos ang Diyos, bibigyan niya tayo ng pangunawa na lagpas sa kung ano lang yung maaarok ng utak natin. Biyaya ng Diyos yun eh. Yun ay himala ng Diyos, no? Condolence, no? Kay Nor Honor. Yun ang himala ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Naalala ko nung si Miriam Defensor Santiago ay bago namatay, tinanong siya ni Karen Davila, sabi niya, Senator Miriam, we know that you have cancer and what do you believe? What will happen to you when you die? Ang talinong tao niyan. Sa lahat ng senador sa Pilipinas, yan ang pinaka-nirerespeto ko. No? Sabi niya, pagka namatay daw siya, maglalaho lang daw siya ng parang bula. Biruin mo yan, nagmasteral pa yan ng theology sa Harvard. Ha? Pero ang katotohanan na alam lang niya, ni Senator Miriam, pag namatay daw siya, para lang siyang hamog na maglalaho ng bula. Hindi siya naniniwala sa life after death. Can you imagine? Samantalang tanong ko kayo, meron ba ditong nag-aral ng master ng theology sa Harvard? Meron ba? Wala naman. Wala naman, di ba? Pero pag namatay kayo, sigurado niyong sa langit kayo pupunta? Biruin mo, saan nanggaling yung pangunawa niyo na wala kay Miriam? Hindi nyo naman pinag-aralan ng 3-4 na taon niya para makatapos ng kurso sa salvation. Wala, di ba? Pero bakit alam nyo? Si Miriam di niya alam. Because it's the work of God. Pinaunawa sa iyo ng Diyos. Pasalamat ka na naunawaan mo. Anong tawag dyan? Yan ang totoong himala. At ang totoong himala talaga ay nasa puso ng tao. O, di ba? Kasi kaligtasan eh. O, di ba? Yan ang tamang context dapat nung walang himala eh.
So, dito makikita natin, alam nyo kung bakit sila na-offend sa katotohanan na to? Simply because of this. The truth about really knowing Jesus Christ will bring us to an understanding that we are totally the opposite of Himself. Bakit na-offend ang tao kay Kristo? Ulitin ko. Because the truth about knowing Jesus Christ will bring us to an understanding that we are totally the opposite of Himself. We are the total opposite of Christ. Ano ibig ko sabihin? If Christ is all sufficient, ano yung truth sa atin? We are inadequate, we are incapable in our own selves. If Christ alone can save regarding His salvific work, ano naman yung opposite sa atin? It tells us that we can do nothing, and we are nothing, and we can do nothing to save ourselves, and we are nothing compared to the riches of His grace and glory. And then yung letter C, concerning His surpassing glory, ano yung opposite na nire-reveal sa atin ng katotohanan na yan? That life is not all about seeking your own desire. It's not all about self-gratification, but it's about seeking the greater glory of Christ. That is what life is all about. Pagka yung katotohanan kay Kristo naintindihan ng tao, tatanggalin nung katotohanan na yon patungkol kay Kristo yung sarili mo sa'yo. At ang ilalagay ng katotohanan na yon, si Kristo pupunuin sa buhay mo. Kaya yung mga tao na to, offended sila eh. Hindi nila matanggap yung mga truth about Christ. Bakit? Kasi yung mga humahad lang sa kanila is, kilala namin yan, anak ni Maria yan, anak ni Jose yan, ng karpantero. Lumalaki yan, kababata yan ng anak ko eh. Tapos kung ano-ano sinasabi niya, siya ay galing langit, bumaba, papanik din siya doon. Siya manampalataya sa kanya, mabuhay na walang God. Baka masyado lang ano yan, baka nahipan ng hangin yan, baka ganun. Number 2, not only there are those people who are offended by the truth, there are those who heard the truth but will never believe. Meron din naman mga tao na hindi lang sila offended by the truth. Narinig nila ang truth but they will never believe. 63. Ano sabi ng Bible sa verse 63? Letter A. Because they remain dead in their trespasses and sins. Bakit there are people who will go away even though they have heard the gospel and they will still never believe? Because sabi sa verse 63, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Kaya nga alam nyo, sa sarili nating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos, sarili lang natin. Ang Espiritu ang nagbibigay ng pangunawa. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So there are people who heard the truth but they will never believe because they remain dead in their trespasses and in sins. Kinakailangan ng banal na Espiritu ng Diyos kumilos. Kaya nga alam nyo, di ba? Si Apostol Pablo na pinakamagaling na soul winner na sa balat ng lupa na tao, of course si Kristo ang pinakamagaling, pero sinira niya si Agrippa. Di ba? Ang haba-haba nung pag-share niya sa gospel kay Agrippa sa Book of Acts. Pero anong nangyari kay Agrippa? Na-save ba siya? Hindi. Muntikan na, 99.9%. Pero di pa rin na-save. Ano sabi ni Agrippa? You almost persuaded me to become a Christian. Ha? Almost. There. But ayoko. Gusto ko pa rin maging Roman. Di ba? Pambihira. So, ibig sabihin ng salvation, hindi siya pwedeng manipulahin ng tao. Hindi siya pwedeng manipulahin ng galing mo sa pag-share. Hindi siya pwedeng kayang manipulahin ng pagpapakita mo na talagang kawawa naman si Kristo, tanggapin mo siya, yung mga ganyan ng mga emotionalism, ganyan-ganyan. Kundi ang kaligtasan sa puso ng tao ay gawa ng Espiritu ng Diyos. Kaya pasalamat tayo, ba't tayo ligtas ngayon? Kinilos tayo ng Panginoon. At ang panalangin natin sa mga kamag-anak natin, simple lang, iluhod natin sila sa Panginoon kasi kahit na 20 times mo share ng gospel yan, kung wala ang pagkilos ng Diyos, bali wala yung pagtatatalak mo. Kasi ang trabaho lang naman natin magsalita eh. Pero sino nagdadagdag sa simbahan? Diyos. Di ba? Who give the increase? God. Who added to the church? God. So if we have relatives, loved ones, friends na wala pa rin kay Kristo, wala tayong ibang option kundi ihingi ng habag ng Diyos na kilusin ang mga puso ng mga taong yan. Letter B. Why are there people who
who have heard the truth but will never believe because they remain dead in trespasses and sins. Letter B, because of their own depravity. Verse number 63 pa rin. Ang sabi ng Bible, the flesh profiteth nothing. Yun yung example ko na kanina, si Miriam Defensor Santiago, ang tali-talinong tao pero hindi niya naunawaan ang salita ng Diyos. She has read the Bible from cover to cover, I don't know how many times. Pero hindi niya naintindihan yung simplicity ng gospel. Ang sabi ng Romans 3:10-12, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Wala nakakaunawa. Naligtas tayo hindi dahil magaling tayong umunawa. Naligtas tayo dahil kinilos tayo ng Diyos. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. So it is because of our own human depravity. Kaya nga salamat sa Panginoon na bagamat yung flesh natin, it profited natin, ang Espiritu ng Diyos, binigyan tayo ng understanding. Sabi ng Bible, yung bulag natin na paningin, binuksan ng Espiritu ng Diyos, tinanggal niya yung nakatakip dyan para makita natin yung katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya talaga, yun ang sabi ko nga kay Abhishek, yung unang binaptize ko sa India, Pentecostal kasi dati yun, sabi ko, you know what, Brad, the greatest miracle of God is not external miracles. The greatest miracle of God is internal. It is the work of God in your life, in your heart, in your mind. And what is that? It is the work of God saving you. Yun yung sinabi ng Bible with men it is impossible, but with God, nothing shall be impossible. Ang context nun, salvation. Kasi nga, pagka human understanding lang, the flesh profited nothing. Hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. But because of the divine work of God, doon ang tao, bubuksan yung kanyang bulag na paningin. Kaya lahat tayo na nakakita na ngayon kung sino talaga si Kristo, hindi yun dahil sa meron tayong third eye o kung ano paman. Nakita natin ang tunay na Kristo sapagkat ang Espiritu ng Diyos inihayag ang tunay na Diyos sa atin. Paano kung hindi ginawa ng Espiritu yun sa atin? Bulag pa rin tayo, tingin natin yung Kristo nakapako lang sa krus. O kung galing kang Bicol tulad ko, di ba? Ang tingin mo pa rin kay Kristo nasa sabungan. Yun lang ang tingin mo eh. Pero salamat sa Diyos, nakilala na natin si Kristo ngayon kung sino ba nga talaga siya. At hindi lang natin siya nakilala, patuloy natin siyang nakikilala lalo. Tumatamis, mas lalong lumalalim, mas lalong lumalawak, sabi ng Bible, yung ating pagkilala sa Kanya. There are those who heard the truth but will never believe because they remain dead in their trespasses and sins. Because of their own depravity. Letter C, because they are never given of the Father to the Son. This is a Bible truth. Verse 65. Hindi ko to imbento lang o kung sino mang tao, but this is a Bible truth. They are never given of the Father to the Son. 65. And he said, therefore said I unto you, no man can come unto me except it were given unto him of my Father. Hindi na natin pag-uusapan yan. That is self-explanatory. No? Hindi na kailangan pagdebatihan yan. Word of God yan. Eh. Sinabi yan ng Bible that si Kristo nga nagsabi yan. He says it, that settles it. It's not debatable. You cannot debate on the truth. You just have to believe on it. Because they are never given of the Father to the Son. Pero ito yung maganda. Yung first and second truth na nakita natin, ito yung mga tao who went away. Because number one, these people who are offended by the truth. Number two, because there are people who heard the truth but will never believe. Pero ito yung maganda sa passage na to. Third and last, there are those who believe and will persevere steadfast to the end. Dapat tayo yun. There are those who believe and will persevere steadfast to the end. Verse 68. Who are these people? These people are, letter A, those who have realized the fullness of Jesus Christ. Ito mga tao na to who believe. At ito yung mga tao ng Diyos who will persevere steadfast to the end because these people have realized the fullness of Christ. Sino ba talaga si Kristo? Sa verse number 68, ang sabi ng Bible, then Simon Peter answered. Sa 67, tinanong sila, o kayo, aalis din ba kayo? Tulad ng mga na-offend sa truth? Aalis din ba kayo? Tulad ng mga tao na
nandyan nga nakinig pero hindi naman sila talaga mananampalataya dahil kilala ko kung sino yung mga yan, mga kambing yun, hindi naman mga tupa. Aalis din ba kayo? Anong realization na sinabi ni Peter dito sa verse 68? Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? That was the words of eternal life. Nakita ni Peter yung katotohanan na hindi nakita ng marami. He has realized the fullness of Christ. The completeness that he has in Christ. Kanino kami pupunta kung hindi sa iyo? Paano kami maliligtas kung hindi namin pakikinggan yung mga salita na tinuturo mo? Wala kaming ibang option, Panginoon, kundi ikaw lang. Naintindihan ni Peter yung sufficiency ni Kristo. Naintindihan ni Peter yung salvific work ni Kristo. Naintindihan ni Peter yung kaluwalhatian na meron si Kristo. Yung completeness, yung satisfaction that can be found in Christ. Yung sinasabi ni David sa Psalm 73:25-26, whom I have in heaven but thee. Ang tao na nagkakaroon ng ganyang realization ay yung tao na kinilos ng Diyos. Kaya nga, tignan niyo kung totoong ligtas ka, tulad nung testimony nung isang brother kanina, di ba? Kung tunay kang ligtas, ang tagal-tagal mo na sa church, wala kang ganyang uhaw. Wala kang ganyang realization na, Panginoon, wala talaga akong ibang kailangan, ikaw lang. Tapos lumaki ka na sa church, you just go your life the way you wanted it to be. Questionable ang kaligtasan yan Kasi ang totoong ligtas, tulad ni Peter, alam niya, pag wala si Kristo, wala siya. Alam niya na ang kailangan niya lang, ang magpupuno sa kanya, it's only Christ, no one but Christ alone. Pero yung Kristiyano na lumaki na sa simbahan, tapos pabaya sa buhay Kristiyano niya, wala man lang concern sa gawain, wala man lang siya concern sa kanyang spiritual life, paglago, pag-mature, pag-aaral ng salita ng Diyos, wala siyang uhaw na kilalanin si Kristo. It's an indicator na baka hindi spiritual man niya, natural pa rin. Kasi ano ba nakita natin sa mga binasa nating passage? Yung mga natural na tao, hindi nila maintindihan sino si Kristo Mga Pharisees na yan, kumbaga mga ngayon, mga nagtuturo na yan sa church. Hindi pa rin nila kilala si Kristo. Si Pedro, na halos walang pinag-aralan, na mangingisda lang, kitang-kita niya kung sino si Kristo. Panginoon, kanino kami pupunta? Alam namin, ikaw lang ang merong hawak ng salita ng buhay. See that? Anong pinagkaiba ni Pedro dito sa mga Pharisees? Yung mga Pharisees, natural man. Si Peter, bagamat walang pinag-aralan, pero siya ay nakwikin na ng banal na Espiritu, nakita niya na kung sino si Kristo, alam niya kung ano yung katotohanan. The rest, hindi. Next. There are those who believe and will persevere steadfast because there are those who have realized the fullness of Christ, because there are those who have found the source, meaning, and purpose of life. There are those who found the source, meaning, and purpose of life in Christ. Verse 68, sabi ni Peter, hindi nga lang sinabing to whom shall we go. Ang sabi nga rin sa verse 68, thou hast the words of eternal life. Ang ibig sabihin niyan, this is why the Bible that we preach is also the Word of God that contains words of life, words of power, and words of judgment. Nakita ni Peter yung totoong purpose ng buhay. Nakita ni Peter yung totoong source ng buhay na walang hanggan. Nakita ni Peter yung totoong meaning ng buhay. At lahat ng yon, yung source, yung meaning, yung purpose ng buhay, it can only be found in the Lord Jesus Christ. Hindi mo yung matatagpuan sa pagbabasa na kung ano-anong libro. Why am I here in this world? Yung mga libro na ganyan na title, no. You will only found it in Christ after knowing who He really is. Salamat tayo sa Panginoon ngayong gabi kasi sa atin, alam natin kung ba tayo umiiral sa mundong ito. Umiiral tayo sa mundong ito dahil dun sa nagpairal sa atin, si Kristo. Revelations 4:11, we are created for His glory. We are created for His pleasure. We are created to honor Him. Kaya nga ngayong gabing ito, that's why we are here. It's not just for us to benefit in what we are doing tonight.
It is for us to glorify the one who is worthy of all glory. And lastly, ito na, lalanding na tayo. There are those who realize the fullness of Christ. There are those who have found the source, meaning, and purpose of life. Ito pinakamaganda. Sino tong mga tao na to who will believe and will persevere steadfast to the end? Listen to this. Those who have seen the worthiness of Jesus Christ. Those who have seen the worthiness. Ibig sabihin, nakita nila kung gaano kagarapat dapat si Kristo. Ng lahat ng kapurihan, ng lahat ng kaluwalhatian. Verse 69, look at your Bibles. And we believe, sabi ni Peter, and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Na-realize ni Peter how worthy Christ is, being Lord, being God, being Savior of his life. How did Jesus responded? Verse number 70. Jesus answered them, have not I chosen you 12, and one of you is a devil? 71, he spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Now, if you read some of the passages also, ang sinabi, I think, sa Gospel of Matthew or Mark yata yun, ang sinabi ni Kristo kay Peter, alam mo, Peter, mapalad ka kasi nakita mo yung mga bagay na yan. It is not flesh and blood that revealed it to thee, but it is my Father which is in heaven. Nakita ni Peter kung gaano karapat, kung gaano ka-worthy si Kristo, because it was the Father who revealed unto Peter sino yung kaharap niya, na sa tingin ng marami ay ordinaryong tao lang. Pero nung inihayag ng Ama kay Pedro, nakita ni Pedro na yung kausap niya, hindi lang to basta kung sinong ordinaryong tao lang. Siya yung Diyos na nagkatawang tao, na Messiah, na tagapagligtas, that we've been all waiting for all throughout this thousands of years. More than ilang hundreds or thousand, more than 1,000 years already. Alam niyo mga kapatid, tonight as we depart our ways together, itong mensahe na to sa John chapter 6, basahin niyo po yung buong chapter na yan mamaya pag uwi ninyo. Tuturuan tayo nito na nasaan tayo dito sa gabing ito? Are we that kind of person na I believe sa atin, because I believe this is a majority saved congregation. Wala tayo dun sa number 1, wala tayo sa number 2, nandito tayo sa number 3. But again, sabi ni Apostle Paul, let us continue to examine ourselves. Kasi maraming mga tao, lumaki ako sa church, anak ako ng pastor. Marami na rin kasi akong nakita sa church na umiiyak-iyak sa harapan at saka nagtetestimony ng mahaba na kung paano sila kinilos ng Panginoon. Pero biglang mamaya nakikita ko, ba't wala na sa church? Akala ko umiyak-iyak yun. Bakit bumalik doon sa dating ang buhay? Ano yun? Hype lang ba yun ng emosyon o yun ay talagang nangyari na totoo sa buhay niya? Kaya nga tayo, everyday we should examine ourselves. Lord, totoo ba talaga yung meron ako? Kasi kung totoo yan, ikaw yung pangatlo. Hindi ka lang nanampalataya kay Kristo, magpapatuloy ka hanggang sa wakas. Pero kung hindi totoo yung meron ka, hype lang yung meron ka, youth camp na naman. Pagtapos ng youth camp, marami dyan hype eh. Nagsusuko ng buhay, magba-Bible school na daw, ganyan, di na daw pa malilate, di na daw absent sa church, magme-ministry na daw. 1 buwan lang yun eh. Pagtapos ng 1 buwan, pagtapos ng youth camp, wala na lahat ng mga desisyon na yun eh. Hindi kasi naging totoo sa kanila. It is just an hype. Mag-pray kayo na maigi. Sana pagpunta nyo ng camp this year, Lord, sana ang maging personal prayer ng bawat isa sa atin. Lord, sana pagpunta ko ng camp, magbabayad na lang din naman ako. Sana maging sulit yung bayad. Pupunta ako doon, sana maging totoo sa buhay ko yung anumang pagkilos mo sa akin desisyon. Hindi yung ma-hype lang ako o madadala ako ng emosyon, but it may be real to me. At ano yung pinaka magiging ebidensya na totoo yan nangyayari sa buhay mo? Magpapatuloy ka no matter what. Kasi kung tulad ka ng iba, naiiwanan din ng church. Kung tulad ka ng iba, naiiwanan din si Kristo. Kung tulad ka ng iba, na ipagpapalit mo ang pananampalataya mo dahil lang sa
kita, sa sanlibutan ito, o kung anumang bagay, wala kang pinagkaiba dito sa mga taong to nakausap ni Kristo. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa aming Ama, salamat po. Nawa Panginoon, sa gabing ito, kami po'y naapaalalahanan na tunay sa loob ng simbahan, kahit sa loob ng church, hindi lahat ligtas. Sa loob ng simbahan, may mga kambing na nakakalusot. Panginoon, baka mamaya kami na mismo yung kambing na yun. Tulungan nyo kami na malaman kung kami ba ay tama ang aming puso sa inyo o kami ba, Panginoon, ay nadadala lang ng hype o ng emosyon. Nawa maging totoo sa amin, lalo na yung kaligtasan, Panginoon, na hindi kami tulad ng iba na iiwanan ka namin just because hindi na namin kayang i-bear yung katotohanan, sobra-sobra na. But rather, kung kami ay tunay na sa inyo, mamahalin namin yung katotohanan kahit mahirap tanggapin, kahit masakit. Tulungan niyo po kami, Panginoon, manatili, Panginoon, na yung katotohanan na yon, walang iba magpapanatili sa amin kundi yung katotohanan kung sino ka sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa aming pong buhay, makita namin na kami nasa sa inyo sa magitan ng biyaya mo, yung sustaining grace that will help us to persevere till the end. Huwag kaming tumulad dun sa mga nauna, hindi magandang example, Panginoon. Sabi nga ng Bible, they went out of us because they were not of us. Lord, yan yung pinakamalaking danger sa church. Yung antagal na namin sa simbahan, lumaki na kami sa simbahan, dekada, buong buhay na namin, ang spend namin sa simbahan, and then at the end, sasabihin mo sa amin pagdating ng mga huling araw, depart from me, I never knew you. May this message tonight remind us that each and every day may be an examining day. Ano bang kalalagayan namin sa harapan mo? At kung kami, Panginoon, ay may mga pusong mali, itama mo, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban. Sa iyo lahat ng kapurihan, kalawalatian. Salamat po sa gabing ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, yan. Salamat po. Sabi ni Pastor,